Pag sinabi natin na sabbud dahar, ito yung pag-alipusta, pangungutya, pagsasalita ng hindi maganda sa panahon. Halimbawa, ang pagsasabi ng Monday ay malas na araw. O kaya naman, ang buwan ng April ay buwan ng kamalasan. Itong mga salita ay tinatawag na sabbud dahar. At ang sabbud dahar, ang batas nito, ito ay muharramun syar'an. Ito ay ipinagbabawal sa Islam. Kasi bakit? Hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis al-Qudsi na sinabi ni Allah Ta'ala nanggaling kay Abu Hurairah, na nanggaling kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi ni Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala sa hadis al-Qudsi, sabi niya, yu'dhini ibnu Adam. Kinukutya ako ng anak ni Adam o kinukutya ako ng tao o inaalipusta ako ng tao. Anong dahilan ng pag-alipusta ng tao kay Allah Ta'ala? Karugtong ng hadis al-Qudsi na sinabi ng Allah Ta'ala, yasubbud dahar. Yasubbud dahar, ibig sabihin, kanyang inaalipusta ang panahon. Kanyang kinukutya ang panahon. Tapos ang kanyang sinasabi na halimbawa, ang araw na ito ay araw ng kamalasan. Pangungutya niya sa panahon, sa araw, sa oras, sa buwan, sa taon, ay tumutukoy yon sa pangungutya niya kay Allahu Ta'ala. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, yu'dhini ibnu Adam, ay kinukutya ako ng anak ni Adam. Kasi bakit? Anong dahilan kung bakit ang pangungutya ng isang tao ay tumutukoy yon sa pangungutya kay Allahu Ta'ala? Pero indirect. Kasi bakit? Anong dahilan? Dahil sa sinabi ng karugtong ng hadith, na sinabi ng Allahu Ta'ala, wa anad dahar. Sabi ni Allah Ta'ala, ako ang panahon. Ibig sabihin, si Allah Ta'ala yung panahon. Sabi niya, biyadil amr, at hawak ko, sabi niya, ang lahat. Sabi niya, hawak ko ang panahon, at sabi ni Allah Ta'ala, uqallibul layla wan nahar. At ako, sabi niya, ang may hawak ng araw at gabi, ako ang nagbabaliktad ng araw at gabi o ng panahon. Kaya sabi sa hadith, sa ibang riwaya, la tasubbud dahar. Huwag na huwag ninyong kukutyain yung panahon. Huwag na huwag kayong magsasalita ng hindi maganda sa panahon. Anong dahilan? Fa inna Allah huwad dahar. Dahil si Allah Ta'ala, siya ang panahon. Nasabi sa Al-Qudsi na ang panahon na yun, sabi, anong dahilan? Bakit si Allah Ta'ala? Uqallibul layla wan nahar. Si Allah Ta'ala ang nagbabaliktad ng araw at gabi. Si Allah Ta'ala ang nagkokontrol ng panahon. So tumutukoy ang hadith na yun na anna sabbad dahar, na ang pangungutya sa panahon o pagsasalita o pagmumura sa panahon, tumutukoy ito na ito ay ipinagbabawal. Lianna dhalika munafin likamali tauhid. Dahil ito ay binabangga niya yung pamantayan ng paniniwala natin kay Allah Ta'ala. Kabilang sa pagiging Panginoon ni Allah Ta'ala sa kanyang rububiyya, hawak niya yung panahon. At bilang Panginoon siya ang nagkokontrol ng lahat. Siya ang nagkokontrol ng panahon. So dahil dito, ang pangungutya ng isang tao o pag-alipusta niya sa panahon o pagsalita ng hindi maganda sa panahon, tumutukoy yun na indirect lang na kanyang kinukutya si Allah Subhanahu wa Ta'ala. So obligado sa atin bilang mga mananampalatayang mga Muslim na iwasan natin yung gantong pagsasalita dahil maaring mahulog tayo sa shirk kay Allah Ta'ala. Pero ang pamantayan dito ay shirkun asgar. Kapag ang pangungutya ng isang tao tumutukoy sa panahon, pero papasok syirkun akbar kapag ang pangungutya ng isang tao ay ang pinupunto niya dito ay si Allah Ta'ala mismo. Kanyang kinukutya na diretsuhan. Ay kufur akbar yon. Mangyayari, makakalabas ang isang tao sa Islam. Pero kapag ang isang tao nagsasalita siya ng ganung mga bagay, sa kanyang bibig, intensyon man niya o hindi, ay syirkun asgar yon. Dapat sa isang tao ay iwasan niya yung ganitong mga bagay. At sinabi ng Allah Ta'ala, kanyang sinira yung paniniwala ng mga taong hindi sila niniwala may Panginoon, atheism. At ang paniniwala ng atheist na to, ang nabuhay lang sila sa mundo sa pagitan ng tumatakbo lang yung panahon pero walang dahilan kung ba't sila nilikha ni Allah Ta'ala. Kumbaga, umabot sa punto na ang paniniwala nila sa panahon kabilang lang sa nakakasira sa kanilang buhay sa mundo. Kasi wala na silang paniniwala sa Panginoon. Wala na silang paniniwala ng kahit ano ba. At umabot sa punto ng kanilang paniniwala na ang panahon lang ay naging sagabal pa sa buhay nila. Subhanallah wa nastaghfirullah al-azim. Umabot sa punto na ganito yung paniniwala ng mga atheists. Sabi ng Allah Ta'ala, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Sabi nila, ang totoong buhay, sabi nila, ay yung mabuhay lang isang tao sa mundo. Walang kabilang buhay, walang Panginoon, walang lahat. Auzubillah.
At sabi nila, doon niya, namutu wa nahya. At kapag kami ay mamamatay, sabi niya, ay mabubuhay ulit kami. So, ganun yung paniniwala nila. So, wama yuhlikuna illa dahar. Sa sinabi ng Allah Ta'ala, ang kanilang paniniwala, wama yuhlikuna illa dahar. Ang nakakapinsala lang, sabi nila, kung naging sagabal lang naman sa buhay namin yung panahon. Ibig sabihin, inaantay lamang nila, tumanda sila, mamatay, tapos mabubuhay ulit sila. Umabot sa pagiging kufur ng mga 80s na hindi na nga sila naniwala sa Panginoon, hindi naniwala sa kabilang buhay, naniwala pa sila na yung panahon ay naging sagabal pa sa kanila. Bakit? Kasi ang panahon, papatayin lang kami, tapos mabubuhay naman kami ulit. A'udzubillah sa gantong paniniwala. So, hindi pwede sa isang mananampalataya na umabot sa punto na kung saan yung kanyang paniniwala na kung saan tumatakbo yung panahon sa kanya at sasabihin niya na ang nangyayari, nagiging malas lang naman tayo halimbawa kapag dumating ang buwan ng May, dumating ang buwan ng April, o kaya yung araw ng Monday, araw ng kamalasan yan. Hindi maaari yun. Kasi bakit? Hindi mo naman nahawak yung panahon. Ang gagawin ng isang mananampalataya dapat ay mag-focus siya sa paggawa ng kabutihan. Mag-focus siya sa pag-ibada kay Allahu Ta'ala. Yun ang pinakamainam sa kanya. At yun ang dapat niyang ilagay sa kanyang itikad, sa kanyang paniniwala. So ito ay ipinagbabawal dahil ito ay qadih fit tauhid. Ito ay sumisira kabilang sa dahilan na nakakasira ng pananampalataya ng puso ng isang tao na mananampalataya ay ang pangungutya niya sa panahon. Kaya nga ang Allah Ta'ala sobrang pagmamahal ng mga tao sa dunya. Yung mga kafir na hindi mananampalataya ay kapag babangunin na ni Allah Ta'ala lahat ng mga tao sa Yawmul Qiyamah, ang expectation nila ay sa libingan ay matagal na panahon sila nakalibing. Pero kapag ubuhay na sila ulit ng Allah Ta'ala, sabi ng Allah Ta'ala, man ba'athana min marqadina hadha? Sino ang nagbuhay ulit sa amin mula sa aming pagkamatay? Tapos ang sasabihin nila, sabi sa sinabi ng Allah Ta'ala, Surah An-Naziyat sa huling ayat, sabi niya, tungkol sa mga kuffar na kanilang sinabi kasi nga, ang takbo ng buhay nila sa mundo, enjoyment lang. Tapos wala silang objective, wala silang goal. Kundi sabi ng Allah Ta'ala, Surah Muhammad, ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Kumakain lang sila sa mundo, umiinom lang sila ng parang mga hayop na walang goal yung utak nila, anong goal ng buhay nila. Kung hindi, ang paniniwala nila, tumatakbo lang yung panahon at yung panahon nagiging sagabal lang sa kanila. Kumbaga, swerte lang ang mga panapanahon lang. So umabot sa punto na paniniwala nila yung panahon ang nagbibigay sa kanila ng biyaya. Yung panahon ang nagbibigay sa kanila ng kamalasan. A'udzubillah sa ganitong paniniwala. So sa isang mananampalataya ay dapat al-amruhu yufawwidu amrahu kullahu lillah. Ay dapat kanilang ipaubaya kay Allahu Ta'ala lahat ng mga bagay at kanyang paniniwala at kanyang ilagay sa kanyang puso at pag-iisip na ang kanyang buhay sa mundo ay hindi lang sa pagitan ng pagkain o sa pagitan ng enjoyment ng dunya. All-hal, ang pinaka-worst sa situation ng isang tao kapag ang kanyang hammuhu, yung kanyang goal lang sa isang araw-araw, yung kanyang batan wal faraj. Yung kanyang batan wal faraj, yung kanyang goal lang niya sa bukas, ang nasa isip lang niya, yung tiyan niya, pati yung kanyang private parts, paano siya gagawa ng zina, paano siya gagawa ng kanyang shahwat. Yun lang yung kanyang goal sa utak araw-araw, a'udzubillah sa gantong mga mindset na kung saan mugriyatid dunya, kabilang sa mga naging lason ng utak ng mga tao sa dunya, yung gantong pag-iisip, wa'udzubillah wa nasallahu ta'ala salamata wal afiyah.